Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, sasagutin natin ang isa sa comment. Related po ito sa social pension ng mga senior citizen. Ang comment na ito guys ay nanggagaling po kay Ma'am Mili Rizada. Ang sabi niya, Ma'am, bakit may mga senior na naka-social pension na tapos nawala na silang pangalan sa social pension? Hindi na sila ba makakuha ng pensyon dahil nawala na ang pangalan nila? So, ang ibig sabihin ni Ma'am Mili, dati ay nasa listahan na yung senior citizen na yon, tapos nawala yung pangalan, no? Kung makakakuha pa raw ba ng social pension? Ang sagot po dito, Ma'am, hindi po. Hindi na po makakakuha ng social pension kung nawala na po yung pangalan ng senior citizen doon sa listahan. Dahil ibig sabihin, yung pangalan niya na yun, wala ng budget. No? Walang budget, kaya hindi siya makakasama talaga doon sa mabibigyan. Bakit ba nangyayari yung ganito na dating nasa listahan, tapos nawala? Ang DSWD kasi guys, gumagawa yan sila ng revalidation. Okay? Kung nababalitaan nyo guys sa area nyo, di ba mostly talaga nag-a-announce tong DSWD na magkakaroon sila ng revalidation para sa payout on. Diba? Para sa payout ng mga social pension ng mga senior citizen on July 15, mga ganon, 'di ba? So, revalidation muna bago payout. So, doon sa revalidation, kapag makikita nila doon during their validation, makikita nila na yung itong pangalan na to ng senior citizen, may tindahan pala to, may negosyo. Itong senior citizen, may teacher. Another senior citizen, yung anak nasa abroad. Senior citizen, ang anak seaman. So yun guys, tatanggalin sila sa listahan. Okay? Naintindihan? Kaya po guys, once na merong revalidation na mangyayari at matatanggal yung mga listahan ng senior citizen na hindi naman talaga karapat-dapat sa indigent seniors, yung mga nasa waiting list, magmo-move po yan, no? Yung mga nasa unahan na matagal nang nasa waiting list, sila naman ang ilalagay doon sa mga slots ng natatanggal na pangalan ng senior citizen. Na-gets? Kaya nga guys, ang sabi ko sa inyo, di ba, once na meron kayong kakilala dyan sa lugar nyo, na mayaman naman, no, may sariling negosyo, mayaman, talagang may kakayahan, i-report niyo po yan sa DSWD. At huwag matakot dahil confidential po yan. Hindi po, bawal pong sabihin ni DSWD personnel kung sino ang nag-report sa kanila. No, magkakaroon sila ng kaso dyan pag kinalat nila yan guys. Okay? Ang laking tulong yan guys dahil kapag meron tayong mga na-report sa kanila at i-revalidate nila yan, tapos napatunayan na talagang oo nga, hindi talaga to karapat-dapat sa indigent senior. So tatanggalin nila yun guys. Diba? O so paano kung meron kayong 5 kakilala dyan na malapit pala sa sandok ng barangay captain kaya nakasama sa listahan, diba? So tatanggalin nila yun. Let's say, 5 yung tatanggal nila. Ang laking bagay niyan guys, ng 5 slots na yan. Para doon sa mga nasa waiting list. Diba? Okay? So para po sa kaalaman ng lahat guys, ang DSWD ay gumagawa po yan sila ng regular na revalidation doon sa mga listahan. At kailangan po talaga nila gawin yun guys. Kasi of course, hindi naman natin alam baka kasi mamaya, meron na palang wala na sa mundo. Pero nandun pa nakalista, no? Kaya napaka-importante ng validation, ng revalidation na ginagawa talaga ng DSWD. Alright, so Ma'am Mili Rizada, thank you so much po sa iyong comment. Sana po ay nalinawan ko po ang inyong concern. So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.